Sa liblib na lugar sa probinsya ng Palawan ay mayroong isang abandonadong tahanan na matagal nang pinabayaan. Ha? Ano nangyari sa'yo? Naiwan ko nito. Saan naiwan? Saan? Ayon sa mga taga rito, dekada 70 pa lang daw nung maitayo ang bahay na ito. At kung mapapansin nyo, hango pa ito sa sinaunang disenyo na kung saan ay ginagamitan ng puro tabla maging ang dingding nito. Ayon sa mga taga rito, ilang salinlahi na rin daw ang tumira sa bahay na to, na mula sa pinakamatandang lahi hanggang sa kaapu-apuhan bago ito inabandona. Bago kami nakarating dito ay kailangan muna naming dumaan sa gitna ng kagubatan. At ilang minuto lang ang nakalipas ay narating agad namin ang lokasyon. Pagdating namin dito, sinimulan agad namin ang pag-iikot. Sabi ng dalawang kasama natin, dito raw yung nilibing yung bata bro. Sa mangga na ito. Yan. O dito. Yan. Yan mismo sa puno. Yung bahay, ayan. Ayan yung bahay. Ikutin muna natin dito bro. Dito, inuna nga muna naming ikutin ang gilid na bahagi ng bahay. Pag-ikot namin, sinilip agad namin ang bintana nito at ito ang una naming nakita. Ayun, parang yun. Tapos bro. Tapos bigla itong nawala. Hindi namin alam kung ito ba ay isang senyalis na kung sakaling papasukin namin ang lugar ay may nag-aabang na isang panganib. Doon, kita mo si video, may nagsilip. Yung pangalawang video, wala na. Anong oras pa lang ba to? Time check muna tayo. So guys, time check. Anong oras dyan bro? 9:03 bro. Yan guys, 9:03 na. Pasukin na natin to bro. Yo guys, alas 9 na ng gabi. So subukan na namin itong pasukin yung haunted house na to. So tara na, let's go. Dito, sinimulan na nga naming explore ng lugar. Takot dito bro. Sira na yung mga kasama. Takot dito. Ha? Takot. At habang ini-explore namin ang lugar ay mayroon kaming narinig ng kakaibang tunog sa loob. No, parang may kumakalambog sa loob bro. Parang may kumakalambog sa loob. Pero hindi namin ito masyadong pinansin at pinagpatuloy pa rin ang pag-i-explore. Atas bro. Bro. Atas na bro. Hanggang sa maya-maya lang may napansin ng kasama ko sa isang malaking puno na may biglang lumipad. At ito na ang mga sumunod na nangyari. Balikan natin bro. Yung, Balikan natin sa puno. tara, balikan natin. Balikan natin sa puno bro. Balikan natin. Binalikan nga namin yung puno sa pagkakataong ito dahil baka bumalik nung nakita ng kasama ko. Hello. Hello. Ano yun? Gala yung puno. Naglipad doon. Pero pinabayaan na namin ito at pagkatapos ay sinimulan na naming ikutin ang bahay. Sa pag-iikot namin, napansin namin na mayroon pa itong kontador ng kuryente. Napansin din namin maging ang basyo ng mga bumbilya. At pagkatapos ay sinilip na rin namin yung loob mula sa bintana. Inikot na rin namin pati ang likurang bahagi ng bahay. At napansin namin na napapalibutan ito ng napakaraming bintana. Palagay ko, madali ang nilisan ang bahay na ito dati dahil mapapansin sinadyang bukas ang mga bintana ng bahay na ito. Inikot na rin namin pati sa bandang kusina. Pero kapansin-pansin na mula sa harap hanggang dito sa likod ay sarado ang pintuan.
Pagkatapos ay mayroon kaming napansin na isa pang maliit na kubo rito. Dito napagtanto namin na para itong kulungan ng baboy. At ang katabi ng kulungang ito ay palikuran. Napansin ko na mukhang bagong gawa lang ang mga pader nito. Bang bago pa. Bagong rack pa bro. Bago pa. Sa pagkakataong to, bigla na namang natakot ng mga kasama ko. Ha? Ano nangyari sa'yo? Naiwan ko niya. Saan naiwan? Saan? So guys, kunin muna namin yung chinilas ng kasama namin. So, naiwan dun sa mangga pagtakbo namin. Yo guys, pabalik na kami ulit dun sa haunted house. Bumalik nga kami muli sa haunted house dahil hindi pa namin masyadong nasuri kung ano ba ang meron dito. Yo guys, pasukin na namin yung bahay. Tingnan namin kung ano yung meron dun sa loob. Sa pagbalik namin, napansin namin nagiba na pala ang sa bandang kusina. Sa pagkakataong to, sinimulan kong silipin ang loob. Pero pagsilip ko, halos hindi mag-focus ang aming camera. Kasi nga may gawa na. Kaya't ang ginawa ko ay pinasok ko ang aking kamera sa loob at dinaan ko ito sa lababo. At ito ang mga nakita namin, pero halos hindi pa rin nagpo-focus ang aming camera. Balak sana namin itong pasukin, pero ito ang mga nangyari. Yun ang magdaan bro. Yan dyan ka magtulak sa kalakan. Kahit anong tulak ng kasama ko ay hindi ito mabuksan. Hindi, ano buksan bro? Nakaharang bro. Kaya tinignan namin kung mayroong nakaharang sa kabila, pero pagtingin namin Wala. Wala. Tulakan mo lang kaya. ay walang nakaharang at wala ring lock. Sa pagkakataong to, sinubukan muling itulak ng isa pa naming kasama ang pinto. Ay, tingnan. Okay, tulak mo. Tapi, mo ito. Tinugda ko, mahulog ko dyan. Nakalak sa taas. Sa taas nakalak. Pero hindi talaga namin ito mabuksan. Parang may nagapigil na. Ha? Nakakot Dito na. mo lusot bro. Takot na. Bro, Wala mo nakalak. wala man nakalak, di ba? Tingnan mo, yung video ko. Kasi may nagapigil. Tingnan mo. Walang lock oh. Ba't? Parang may nagapigil ito, hindi na papasukin dito. Sinilip namin ito muli pero wala talaga kaming nakitang lock. Kaya tiniglan na lang namin kung ano ang meron sa ibaba. Hindi na tayo maglusot. Yun mga guys, subukan kong pasukin kung kayanin ko. Kung hindi, ano na kami, bililisanin namin itong lugar na ito. Kasi parang kaiba na yung naramdaman namin dito. Yun mga guys, dito ako magpasok dito sa pinakamalit na manhole dito na butas. I-try ko lang dito magpasok. Ito. Oh, ito mismo yan. Yan. Kasi Kasi dyan medyo masikip din sa kabila eh. Dito na lang. saan ka nagpasok bro? Oh, dito ako pasok. Sa pagkakataong to, sinubukan ng pasukin ng kasama ko ang bahay. Yun. Mga guys, pasukin ko na itong manhole na ito. Paghirap bro, wag na. I-try lang natin. Ito dito bro. Ha? Ito dito. Hirap. Ano? Baka mabagsak. Di, pasukin ko dulu. Baka mabagsak bro. Bro. Dami.
Nakantay mo na yung ito. Bawa na. Bawa na. Baka hindi na tayo pinapayagan. So guys, lilinisanin na namin tong lugar. So, hindi talaga namin mapasok. Masikip yung mga daan, makipot. Wala rin kasi kami nakausap na caretaker sa lugar na to, kaya hindi kami sigurado kung pwede ba namin ito pasukin. Kaya sa pagkakataong to, nilisan na lang namin ang lugar. Kung ano man ang mga alaala at mga naiwang kwento sa bahay na to, isa lang ang alam kong totoo. Yun ay dati itong naging masayang tahanan bago ito tuluyang inabandona. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng video na to, ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe upang sa gayon ay marami pa kaming mapupuntahang lugar at marami pa kaming maipapakitang mga ganitong video sa inyo. Salamat!